Hello Carawelas, mabuhay! This is Kaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel, and this is siguro my saddest review and analysis sa isang pageant dahil sa Miss Cosmo 2020. Hello po, kamusta po kayong lahat? Hi, nako. Good morning, good afternoon, good evening. Kahit na medyo malungkot tayo ngayon sa nangyari sa Miss Cosmo. Ngayon, magbibigay ako ng aking review and analysis sa nangyaring pageant. At di ko alam kung magiging masaya ba ako kasi nakita ko yung magandang production, napakalaking stage, ang ganda ng pailaw, ang ganda ng music, everything ang ganda. Wala akong masabi except doon sa top 5 announcement. O, diba? So, doon muna tayo sa production. Ang galing, ang ganda. One of the biggest stage na napanood ko sa isang pageant. Ang ganda ng mga parang robotic, parang extraterrestrial, mga ganong level, mga basta hindi pa nagawa ng ibang mga pageant yung ginawa ng Miss Cosmo dito sa Vietnam. Ang ganda talaga ng opening, everything, at talagang napakalaki ng stage. Mukhang mga langgam ang mga contestant sa pagdaan sa stage. Galing. After the introduction and production, ang bilis, top 21 agad. Ang bilis ng pacing, talagang nakakabilib, talagang hindi ka maiinip. After top 21, swimsuit competition, walang eksena, swimsuit competition agad. Tapos sa swimsuit competition, talagang bardagulan. Pangalawang natawag si Atisa. After that, kumbaga, mas better yung preliminary swimsuit round niya kaysa sa finals. I don't know lang ha, parang nag-tone down ng very late. Siguro nang dahil sa haba din ng runway, kaya napagod siguro siya or mga contestant dahil parang nandoon na nag-ipon-ipon lahat yung pagod siguro at stress at kaba sa competition. Kaya medyo nag-tone down yung swimsuit round niya. Pero matiwala pa rin ako na papasok si Atisa Manalo sa top 10 kasi the face card, everything, ay wala naman tayong problema. So, after that swimsuit competition, may top 10 agad. Wala man lang deliberation, di ba? Ang bilis-bilis. Kumbaga, konting advertisement, konting ganito, konting ganyan. Kumbaga, napakabilis ng mga pangyayari. After the swimsuit top 10, tinawag nga si Atisa Manalo sa number 8. At sabi pa ng mga nagko-comment doon, number 8, wow, ang swerte nito kasi infinity. Wow, swerte, ang malas ka mo. Nakakaloka. Tapos, naglabasan na yung mga evening gown, kanya-kanya. To be fair, and to be honest, yung evening gown ni Atisa, I'm not so stan, as in, amazing. Walang ganong factor. Kakaiba lang talaga yung gown ni Atisa. Medyo hubadera ang dating kasi super citro ba tawag doon. Ganun, parang first time kong makita si Atisa Manalo na ganun, yung hindi balot. Parang wala sa ano niya, wala sa pagkatao niya yung mga ganong eksenang gown. Pero maganda naman yung gown niya. Pero kung doon tayo sa konsepto na kakaiba siya doon sa sa top 10 sa evening gown, iniisip ko nga, makakapasok ba kaya si Atisa kung hindi natin talagang kinampanya yung botohan? Makakapasok kaya siya sa top 10? Mga ganong level. Kasi nga, parang wala siya sa radar. Parang yung yung atmosphere sa kanya, yung parang walang crowning moment sa kanya. At that time na lumabas siya sa evening gown, parang naligwak siya ni USA when it comes sa ganda ng gown, nila Vietnam, nila Peru. Talagang iba yung gown, parang super queenly yung mga dating nila. Kaya lang iniisip ko ng okay, panalo pa rin, papasok pa rin tayo sa top 5. Ganun ako ka-positive kasi
hindi lang ako nagko-comment masyado sa live kasi nga ayoko ng negativity na darating sa na darating sa pageant. Ayoko ng gano'n na Pero nung announcement ay top 5, ito na talaga yung gumuho ang lahat. Gumuho ang kasayahan at saka pagka-excite ng mga Pinoy when it comes talaga sa pag-announce nila ng top 5. Ina-announce si Indonesia, si Thailand, si USA, si Peru, at eto na si Vietnam. Grabe talaga yung gusto ko yung ibalik yung energy ko, pero hindi ko maibalik ang energy ko kasi nga parang oh my God, anong nangyari? Ang dami kong dapat sisihin pero wala akong maisip. Grabe, sisihin ko ba yung gown? Sabi ko, no. Sabi ko naman, kasi okay naman yung gown niya. Kung tsaka yung gown niya, mas tsaka yung kay Indonesia, pero grabe, pasok pa rin. So, iniisip ko, kung hindi kaya ikinampanya ng mga Pinoy yung botohan, papasok kaya sa top 10 or top 10 si Atisa? Kasi mukhang hindi talaga siya gusto ng mga judges. Kasi nararamdaman ko naman na gusto ko siya ng organization, pero hindi siya gusto ng mga judges. Tapos nandito na parang gumuho na, di ba, ang lahat kasi hindi na siya pumasok sa top 5. Nandun na yung speculation, ang dami-dami na talagang ang dami-dami na talagang pumapasok sa isip mo kung anong dahilan. Pero ang sa akin, hindi sa gown, hindi dahil sa hindi siya gusto ng organization, kundi hindi talaga siya gusto ng mga judges. Kasi feeling ko kung hindi natin ikinampanya at ibinoto yung botohan, hindi siya makakapasok for sure sa top 10. Pabuti na lang na ipanalo natin yun. Feeling ko lang talaga kasi mukhang hindi talaga siya gusto ng mga judges. Knowing the selection of judges. Ay, wala akong inaano doon sa mga nakapasok sa top 5 Kasi maraming nagsasabi over Thailand, over Vietnam, makapasok. My God. Sa umpisa pa lang ng competition, alam na natin si Vietnam kumakabog. Alam naman natin magaling si Vietnam, matalino. So, hindi yun problema sa akin na nakapasok siya sa top 5. Sa umpisa pa lang ng competition, alam natin si Thailand mukhang banta talaga siya sa competition. Kaya hindi ko siya Si USA, expected ko talaga na sa top 5 kasi the appearance, yung forma, yung tindig ay talagang kumakabog din talaga si USA. Walang duda na si USA papasok sa top 5. Pero walang duda din. Si Indonesia, obvious na favorite. So baga, nilaglag. Alam mo ba guys, sa top 5 ko, si Philippines lang talaga yung hindi nakapasok. Si Philippines lang talaga. At tinagay ko talaga sa number 6 ko si Thailand kasi alam ko na mas kakabog sa kanya si Philippines. Pero hindi nangyari yun. Mas kumabog sa mga judges si Thailand kaysa kay Philippines. Kumbaga, perfect na sana Perfect yung top 5 ko kung pumasok si Philippines. Pero hindi talaga nangyari. Ipinasok talaga si Thailand. So, wala naman akong sinisisi doon kasi throughout the competition, nandiyan naman talaga silang yung nasa top 5 na yan. Talagang pinag-uusapan talaga ng mamalakas. At talagang nandun naman talaga sila sa contention. Ang akin lang is yung hindi nakapasok si Atisa, yung sobrang sakit yung, eto na yata ang pinakamasakit na except kay except kay Charlene Gonzalez na hindi nakapasok sa top 3 sa Miss Universe 1994. Ito na ang pinakamasakit. Wala akong kay Michelle D, naka-move on kasi agad ako noon. Kay Celeste, sino pa ba yung mga at sa mga kay Nina Ricci Alagao, naka-move on agad ako As in, okay, ganito, ganyan. Ang dami kong pumapasok sa utak ko kung bakit hindi sila nakapasok. Parang ma-accept ko agad at maka-move on. Pero ito, hindi talaga ma-process ng utak ko kung bakit siya naligwak sa competition. Grabe talaga yung ano bang meron? Ano bang kulang? Ano bang ayaw nila? Maganda naman. Diyosa naman. Performer naman. Ano ba ang meron? Ba't hindi talaga na manalo si Atisa sa mga pupuntahan niyang pageant? Anong kulang? Hindi ko kasi maganda. Performer. Hindi ko talaga lubos maisip kung paano. So, eto lang. Pagising ko nitong umaga, iniisip ko,
baka sa personality na ipinakita niya doon sa organization at saka sa mga judges, hindi siya nagustuhan. Kasi kung performance tayo, kung beauty tayo, wala tayong problema. Kung credential tayo, experience, wala tayong problema. Kayang iangat ni Atisa yung pageant na yan sa abot ng kanyang mga kaya. Pero grabe talaga, isa lang talaga yung naiisip kong dahilan kung bakit hindi siya wala talaga sa kanya yung luck ng gabing iyon. Kasi grabe talagang mukhang wala siyang coronation glow, walang luck, hindi siya bet ng judges, kumbaga naghalo-halo na lahat kaya hindi talaga siya umabot sa top 5. One of the pinakamasakit na nangyari sa pagkomentary ko at sa pagiging pageant vlogger ko, itong nangyari kay Atisa kasi ang tagal-tagal ng proseso. I don't know, hanggang ngayon hindi talaga ako makamove on kung bakit ganun yung nangyari. Pero isa na lang ako. Pero may iniisip lang talaga ako, hindi talaga siya gusto ng mga judges. Or yung pinakita niyang attitude or personality doon sa Vietnam ay hindi talaga sapat at para makoronahan siya Miss Cosmo 2024. Yun lang talaga yung naiisip ko kasi when it comes sa ibang aspeto talagang nai-Asia ni Atisa. Alam naman natin yan, nai-Asia ni Atisa. Pero sa personality, sa attitude na ipinakita siguro doon sa organization at sa closed door interview kung ano nga ba ang eksena niya, baka doon siya naligwak. Hindi natin alam kasi wala tayong ebidensya kung anong nangyayari doon. So kung ipapalabas man nila yung closed door interview, thank you, at least may basis tayo kung bakit naligwak si Atisa. Pero kung hindi, wala, talaga clueless at wala akong maisip na dahilan kundi baka pangit ang ipinakita niyang pakikisama doon. Yun lang, or hindi talaga siya gusto ng mga judges. Ayaw sa kanya ng mga judges. Yun lang din yung naisip ko. Kayo guys, kamusta kayo? Grabe. Ganito din ba yung nararamdaman yung super bigong bigo? Ganito din ba yung nararamdaman mo na kahit hanggang kinabukasan na hindi pa rin ako nakamove on? Ayoko magsalita na against sa organization. Ayoko magsalita against doon sa mga candidates, lalong-lalo na sa winner, kasi alam naman natin sa simulat sa pool pa lang, simulat sa pool sa competition, talagang contender na talaga sila at talagang hindi lang talaga pinalad yung Atisa manalo natin na para umabot at pumasok pa sa top 5. Nakakalungkot, hindi ko alam kung paano maging masaya for today, grabe, promise. So ayun lang muna guys, gusto ko munang magpahinga para sa review and analysis ko sa Miss Cosmo. Hindi pa pang-process ng utak ko. At kung hindi ko alam kung paano mag-move on kasi sanay na ako dito sanay na ako malaglag ang Pilipinas, pero hindi ko talaga ma-process puso at isip ko kung paano at bakit. Ano bang nakita nila na hindi nila, ano ba ang hinahanap nila na hindi talaga nila makita kay Atisa Manalo. Ayun. Maraming salamat sa inyo sa lagi pagsusuporta sa akin. Maraming salamat sa pagpapanood sa akin, and samahan mo na ninyo ako sa pagdalamhati sa pagkabigo ni Atisa Manalo masungkit ang Miss Cosmo 2024. Maraming salamat, and this has been Diesel Ortega. Paalam po.